ano po ba yung mga procedures? Ano po ba yung mga legal implications pagdating po dito sa nangyari sa third impeachment complaint? So, without further ado, ang gusto ko po muna maitanong kay Attorney Harold, ano po ba muna itong impeachment proceedings at bakit ito importante? Importante ito dahil ito lang ang tanging paraan para mapanagot natin ang ating presidente na si BBM. Wala na pong ibang paraan para mapanagot siya. Hindi mo siya pwedeng kasuhan sa ombudsman, hindi mo siya pwedeng kasuhan sa piskal, sa DOJ. Ang ibinibigay lamang ng konstitusyon na paraan para mapanagot ang isang leader ng bansa ay through impeachment. Kaya yun ang ginawa naming paraan noong Huwebes para siya ay mapanagot dahil siya ang ulo na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaso nga lang, hindi nila pinatuloy yung impeachment, halata na ayaw nilang panagutin ang ating presidente. Kung ngayon pa nga lang, hindi nila pinagbibigyan na pamanagot ang ating presidente o marinig ng taong bayan ang kanyang accountability, meron ba silang kinakatakot? Exactly, no? Ano po ba ang nakapaloob sa ating batas? At anong klaseng batas ang nagsasabi na dapat sa pamamaraan lamang ng impeachment pwedeng ipadaan para ang isang pinuno ng bansang Pilipinas ay matanggal sa pwesto? Hindi lamang batas, kundi ang saligang batas. Ayun. Ang presidente para mapanagot, ang tanging paraan lamang ay impeachment. After niya maging president, pwede na natin siyang kasuhan left and right. Pero habang siya ay nakaupo, dapat natin siyang kasuhan ng impeachment. Ang tanong lang naman ngayon, gusto ba natin siyang managot? Tanggap ba natin na magpatuloy ang pagnanakaw sa ating bansa? Kung hindi natin tanggap na magpatuloy ang kanilang ginagawang kakorupsyonan, walang ibang mas magandang panahon kundi ngayon. At ang tanging paraan na lamang na yan ay impeachment. At binibigyan tayo ng maayos na procedure ng ating saligang batas. Pero una pa lamang, hindi na nila tayo pinatuloy. That is right. And sinabi niyo po kasi na ito lamang ang pwedeng magamit ng taong bayan sa pamamagitan ng sino-sino po, no? Kanino nila ipadadaan ang kanilang boses na gusto na nilang ipatanggal kung gusto man ng taong bayan. Ang nasabi niyo, gusto na ng taong bayan. Sino po ba dapat ang pwedeng gumawa nito para yung boses nila ay madinig? Ayon sa ating saligang batas, pwedeng magsampa ang mga pribadong mga citizens ng impeachment laban sa presidente at yun ang aming ginawa with the endorsement ng at least isang member ng House of Representatives. At yun ang ginawa namin doon sa House of Representatives noong Thursday. Pwede rin na ang mag-initiate ng impeachment ay 1/3 mismo ng House of Representatives. Yun ang mag-uumpisa, tapos may re-refer ito sa Committee on Justice, magkakaroon ng hearing sa Committee on Justice. Kapag dadalhin yung report ng Committee on Justice ng 1/3 ng members of the House of Representatives, pupunta tayo sa main event sa Senate at yun yung magiging impeachment court para mapatanggal ang ating presidente. Subalit, tama po ba, Attorney, na yung mga constituents, no? Kung yun ang hinaing nila, ang boses nila ay ang mga nasa House of Representatives. So, to my thinking, dapat kinukonsulta din, tama? Ng mga representatives, yung mga kinakatawan nila. Kung ano ba dapat ang magiging katayuan nila. Tama po ba yun? Tama yun, tandaan natin, ayon sa ating konstitusyon, tayo ay isang democratic at republican government. Ang ibig sabihin ng republican government ay yung mga taong bayan ay rinerepresenta ng mga congressman. Ang mga congressman kailangan nilang pakinggan ang boses ng kanilang mga constituent. Kung ano ang damdamin at hinaing ng kanilang mga constituent, yun dapat ang kanilang dalhin. Hindi naman na natin maitatanggi ngayon na ang damdamin ng taong bayan ay matigil na ang korupsyon. At ang tanging paraan lamang para matigil ang korupsyon ay tanggalin ang ulo ng korupsyon at yun dapat ang dalhin ng mga members ng House of Representatives. Tama po yun. And kung sa ganitong pagkakataon na hindi magkaroon ng konsultasyon, no? Kasi alam natin, di ba tama po kayo, after yan sa i-calendar sa order of business, dadalhin sa Committee on Justice, if they find that the evidence enough to support, no? So dadalhin nila yun sa House, tama, para magbotohan. Okay.
Doon sa punto na yon, pag-aaralan ng ebidensya, sa tingin niyo po ba, dapat magpaliwanag pa ang congressman sa kanyang mga constituents, o ito po ang aking pagkakaintindi sa ebidensya, ano sa tingin ninyo? Maganda po ba yun, o pwedeng sa kanya na lang sa sarili niya, hindi, ako magdidesisyon para sa aking probinsya, ito ang aming magiging boses. Hindi pwede. Ang boses ng isang congressman ay dapat i-reflect ang boses ng taong bayan. Tandaan natin, yung mga hearings sa Committee on Justice ay public yan. Lahat ng deliberations, lahat ng trial ay nakikita ng taong bayan. Kaya obligasyon ng bawat member doon mismo sa loob ng Committee on Justice na ipakita ang lahat ng proceedings nila sa loob. At pagdating ng pagkakataon na pagbobotohan na nila, kung ano man ang resolution ng Committee on Justice, kailangan pa rin nilang ipaliwanag na tama at consistent sa hinaing ng taong bayan ang kanilang posisyon. Okay. And dun sa dun sa usapin po nung pagbigay po ng inyong complaint last Thursday. Okay, ano po ba ang mekanismo doon kung para ipaliwanag sa mga ating tagapakinig? Ano ang naging proseso at ano ang naging resulta ng inyong naging hakbang? Ay! Nakita niyo na yung resulta. Masaya ba kayo sa result? Hindi! Walang tiyatong secretary general. Nakakaiyak at nakakagalit at saka nakakadiarrhea, nakakasuka. Kasi yun ang utos ng ating saligang batas. Kapag may complaint at meron kang endorser mula sa House of Representatives, ministerial duty yan ng Secretary General ng House of Representatives na tanggapin ang complaint. Pero ang kanilang ginawa, sabi yung head down ng Secretary General's office ay nasa labas ng bansa, kaya hindi daw nila pwedeng tanggapin yung complaint. Pero sir, ang pinagpapasahan namin ay yung Office of the Secretary General. Kung sino man yung next in line, dapat siya ang tumanggap. Parang kaso yan abogado rin kami ni Atty. Yvette. Kung wala yung husgado dun sa korte, kahit wala yung clerk of court, yung staff dyan ang tatanggap. Yun din dapat ang ginawa ng Office of the Secretary General. Ang dami-daming tao doon. Ang dami-dami na nating pinapasweldohan mga taong bayan. Bakit hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho? Ang sinabi ng Deputy Bossing, hindi po kami authorized na mag-receive ng inyong complaint ngayong araw na ito. Tinanong namin, anong basis mo nilo? Bakit ayaw mong tanggapin yung aming complaint? Sabi niya, sir, hindi lang ako authorized. Sabihin mo kung anong basis mo in law. Bakit ayaw mong tanggapin ang aming complaint? Kasi, ayon sa batas, binibigyan ka na ng otoridad ang iyong office mismo na tanggapin ang aming complaint. Bakit hindi mo tinanggap? And nung sinabi nga po yun na hindi ako authorized, at the very least, to my thinking sana nilabas niya, ito ho ang duties and responsibilities ko. Agad dito lang ako. Tama? Inamin niya na siya yung next, tama po ba? Inamin niya na siya ang next in line. Para lang po talaga gusto, tama po kayo, may batas di ba? If you're next in line, meron ka set of duties and responsibilities, correct? You could have brought it out, correct? Tama, yun yung responsibilidad niya, pero incriminating na yun. Siya na mismo yung nagle-layout ng kanyang liability ayon sa batas. Pero that is not necessary para mapanagot yung deputy na yun at para mapanagot yung Secretary General ng House of Representatives. Dahil malinaw na malinaw, nakalive tayo during that time at sapat ang ebidensya para sila ay mapanagot. Makakaasa po kayo na itong dalawang tao na ito at kung sino man ang kanilang kasabwat sa loob ng House Representative noong araw na yon ay mapapanagot at hindi nilang maiiwasan ang paghihiganti ng batas. And what is the what is the implication pagdating naman sa boses ng taong bayan, no? So to me, ang impression, pwede akong mag-decide kung kailan ko kayo pakikinggan. Tama? Kasi kung sinasabi mo na nobody can receive it, then napuputol ang serbisyo ninyo sa taong bayan. Tama po ba yon? Tama. Pero yung tinutukoy natin na approach ay discretionary approach ang tawag doon. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang naman ang approach mo sa iyong trabaho. Ministerial or discretionary. Kapag discretionary, meron kang leeway na tumanggi. Pero depende yan kung ano ang tungkulin na nasa harap mo ngayon. Ang pagtanggap ng impeachment complaint ay ministerial. Wala kang leeway na tumanggi. Dapat tanggapin mo yan in all events. Kapag hindi mo tinanggap yung impeachment complaint,
ikaw ay hindi tumutupad ng iyong tungkulin at dapat kang managot. Okay. And komento lang po kayo dito sa sinabi ng Supreme Court sa GR number 278353, no? At ang title ay Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines as petitioner versus the House of Representatives et al. Malinaw po kasi sa decision ng Korte Suprema, no? Basahin ko lang po, obviously, some complaints, for example, those that are not verified, should be dismissed immediately, even if endorsed. Complaints that are not properly endorsed by a member of the House of Representatives within a reasonable period should also be dismissed. These types of dismissals will not trigger the 1-year ban. Ang punto ko dito, Attorney Harold, if I may call you Attorney Harold po, no? Na kung iniwan nyo nga po doon yung complaint, no? At malinaw sa sinabi dito ng Supreme Court na may reasonable time pa na mag-endorso ang isang member ng House of Representatives, then tama po ba na hindi tinanggap din talaga yung inyong complaint? No! Kasi may reasonable period, tama po? Make no mistake! Meron kaming mga endorser noong araw na iyon. Hindi kami mga tanga. Nabababa kami doon at walang mag-e-endorse sa amin. Tanong ninyo kung kanino kaming tumambay na office na congressman noong araw na iyon. Tanungin ninyo kung sino yung mga congressman na nasa loob ng building na yun para i-endorse kami noong araw na iyon. Meron kaming mga endorser. Yung sinasabi na yan ng Supreme Court na pwedeng i-dismiss kapag walang endorser for the sake of discussion ay papasok lamang kapag nasa Committee on Justice na. Kasi sa Committee on Justice, titignan nila yung forma at yung substance. Whether may endorser o wala ay nasa loob ng issue ng form. At kapag hindi siya sufficient in form, saka lang siya i-dismiss. Hindi yan papasok during the time na i-receive siya ng Secretary of House of Representatives. At that time, ministerial pa lang yung duty. Wala siyang prerogative, wala siyang leeway. Yung discretion na yan ay ibinibigay sa committee na kapag nagkaroon na ng sufficient opportunity na i-present yung form ng complaint at kapag-usapan na din yung substance. In other words, pinangunahan ng Secretary of Secretary General of the House na tanggihan ang aming complaint. At that time, wala siyang discretion na tumanggi. At hindi niya pwedeng i-cite yun dahil hindi nasa kanya yung pagkakataon at pribilehiyo na tanggihan ang forma ng complaint at that time. But in any event, yung concern na yan ay moot and academic because at that time, meron kaming mga endorsers. Alright. And ano po ngayon ng so wala na yung konsepto about refiling and all of this. Medyo forced na tayo about refiling because nung Monday, na-refer na nila as predicted. Sabi ko na nga sa inyo, ito yung gagawin nilang kalokohan eh. Kaya hindi nila tananggap nung Thursday ang aming impeachment complaint dahil dadali-daliin nila sa Monday na i-refer na nila yung impeachment complaint na nauna doon sa Committee on Justice. And it turned out, nung Monday nga, refer na nila sa Committee on Justice. Sabi ng Supreme Court, yung 1-year ban laban sa mga succeeding na impeachment complaint ay mag-uumpisa kapag na-file na yung impeachment complaint at nag-act yung House doon sa impeachment complaint na yun. At yung act na yun ay yung referral nila sa Committee on Justice at ginawa na nila yun on Monday. Kaya yung impeachment complaint namin ay hindi na matutuloy until 2027. Okay. Alam mo, ako kasi, dito kasi sa PDP Laban, one of our basic principles is theism, which is belief in God. And to me, I know that may mas malalim pang dahilan ng Panginoon kung bakit po nangyari ito. So, sa puntong ito, masasabi niyo po ba na talo na tayo sa nangyari? Hindi tayo natatalo, hindi tayo tumatanggap ng pagkatalo. Ang talo lamang ay yung namamatay. Pero hanggat buhay pa kami, tuloy ang laban. Dahil bawat Pilipino ay handang mamatay para lamang mapatigil ang korupsyon sa ating bansa at para lamang matanggal si BBM. Mabigat na mga salita galing ay
May nagkaroon ng pagkakataon ng PDP laban sa People's Congress sa Quezon City noong nakaraang taon. At tinanong kung meron pa bang pag-asa ang ating bayan. Nasabi ko po noon na hanggat merong isang syudad na katulad ng Davao City na walang utang dahil alam nating walang korupsyon, may pag-asa. Subalit ngayong umaga, sinasabi ko po, may dagdag na dahilan kung bakit may pag-asa ang Pilipinas. Kung katulad nila Attorney Harold Respicio, Congressman Leandro Revistre, Congressman Kiko Barsaga, ang nagsasalita para sa susunod na henerasyon, may pag-asa po ang Pilipinas. Attorney, para po sa kalaman ng lahat na nasa live, no? Live podcast ng PDP, gusto ko lang pong ulitin ang pagpapakilala kay Attorney Harold Respicio. Siya po ang spokesperson ng third na pag-file ng impeachment, third impeachment. Kasi hindi alam, nakikita ko sa live. Then, ang ating pong sa first segment natin, ang talagang tinututukan at pinapaliwanag, nilalatan ni Attorney Respicio, is kung anong nangyari. Ano talaga yung ibig sabihin ng mga pangyayari na ganap last week? Nasagot niya. Pero ngayon naman po, gusto ko sana susugan, no? In your view, what does this moment reveal about the system? That accountability is being managed, pressured, or selectively open and closed? Well, consistent lamang ang administrasyon na ito. Ibig sabihin, consistent in bending the law. Nauna na kayong magnakaw ng pera ng taong bayan. Ngayon, ang taong bayan ay naghahabol sa inyo para panagutin kayo. Binebend nyo pa rin ang law. Malinaw na malinaw sa salitang batas, sa House Rules, na dapat tanggapin ninyo ang impeachment complaint at dapat bigyan ninyo ng pagkakataon ng taong bayan na ipakita sa madla ang aming sumbong at may pakita ang totoong pananagutan ng administrasyon na ito. Bakit hindi nyo tinanggap? Bakit takot na takot kayo? Yes. Susugan ko, kasi para malinaw sa lahat ng nanonood ngayon sa live. Siyempre, marami tayong pinoprotektahan. Nakalimutan natin protektahan ang sarili dahil ganun kamahal ni Atty. Harold ng bayan. Sabi niya nga kanina, nung ini-interview ko siya earlier, ano bang pwede kong tawagin sa iyo, sino kang kaparehas mo na hero? Sabi niya, gusto daw niya, sabi mo? Sabi ko, hindi na daw tatanda siya na hero kasi yung hero na namamatay. At least, he's willing to die for our country, just like our PRR do. Di ba? But he is very young para sa ganong And in fact, yung huli-huli, dahil kinukulit ko siya, sabi niya, gusto daw niya si Lapu-Lapu, katulad niya. Wow, bagay. But, sa pagkapatuloy, attorney, cool ka lang, without naming names, kasi marami kang kaibigan din natin, Attorney Iver. When you say endorser, kanina po kasi earlier, may binanggit ko kayong endorsement. When you say endorser, were discouraged and warned of consequences, what does that imply about the system we're facing? A system where accountability comes with a cost? Halataan naman itong administrasyon na ito ay nananakot at kinakasuhan lahat ng mga kalaban. Isipin po ninyo, bawat miyembro ng Magnificent Seven na nagsampa ng all-star impeachment complaint, marami dyan may kaso na. Pati yung mga endorser namin may mga kaso na. Kaya kailangan namin silang protektahan. Kaya even on that day na magsasampa kami ng impeachment complaint, nung nalaman namin na tinanggihan nila yung makabayang impeachment complaint, on that day, hindi muna namin sila sinama sa baba dahil baka hindi tanggapin ang ating impeachment complaint at mapasubo kayo, hindi pa nag-uumpisa yung boxing, wala pa kayo sa ring, ay bubugbugin pa kayo ng mas lalo. Kaya nga kapag napag-isipan na noong hindi tinanggap ang aming impeachment complaint at yung chances na baka i-dismiss lang din nila yung aming impeachment complaint pagdating sa loob ng Committee on Justice, napakahirap talagang magpatuloy dahil lahat kami ay kinakasuhan, iniipit, sinasira ang mga karir natin, baka patayin pa kaming lahat. Kaya hindi po basta-basta ang tapang na ipinakita ng ating mga endorser, bigyan natin sila ng pasasalamat. Kung sino man kayo, ayaw na namin silang pasalamatan, pero all gratitude, ibinibigay namin sa inyo lahat ng respeto. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa amin at maraming salamat din sa
sa mga matatapang na Magnificent Seven na gumawa ng all-star impeachment complaint, wala po silang nakukuha na kahit na anong pabor dito dahil lahat kami ay nanggagaling sa kung ano-anong direksyon. Ang common lamang sa aming lahat ay gusto naming mapatigil ang korupsyon na nangyayari sa bansa ngayon. Kahit ano pang mangyari sa amin, handa kaming lahat kahit mawala ang aming mga negosyo, mawala ang aming buhay. Kasuhan nyo na kami. Nevertheless, nagawa nyo naman na lahat sa amin, kinasuhan nyo na kami. At marami na kayong ginawa sa amin, gusto nyo na kaming patayin, wala na kayong makukuha pa sa amin. Tandaan ninyo, kapag ang kinakalaban ninyo, ang binabangga ninyo, ay kinuha nyo na lahat. At wala na kayong makukuha pa sa kanila at wala nang more pa na mawawala pa sa kanila. Mas lalo nyo silang katakutan dahil ibibigay nila ang lahat hanggang makuha nila ang kanilang mga ninanais. Kaya tandaan mo, BBM, hindi kami hihinto. Nakakaroon ka rin ng pagkakataon na managot sa taong bayan. So, if this isn't a judgment on the complaint, then it's a judgment on what? On a system that fears open debate? Takot ba sila sa bukas na pakikipagbaka at pagpapaliwanag? At ano bang kinakatakutan nila? Bakit ayaw nilang bigyan ng laya yung dapat na tamang proseso? Tinatanong pa ba yan? Itong administrasyon na ito ay duwag. Kapag ay ikaw ay matapang, kinakaharap mo ang katotohanan. Hindi ka natatakot na magkaroon ng public proceedings para maipakita sa taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero bago pa maipakita yung totoong nangyari, takot ka na. At meron kang itinatago. At yung mga kalaban nila, instead na harapin nila head-on, issue by issue, merit by merit, ano ang ginagawa? Kinakasuhan. Lahat ng mga nagsasalita laban sa administrasyon na ito ay may kaso. Ang mga idol ko na si Ian Leviste, itong si Meow Meow, I love you baby. Sinuspende sa Kongreso at may kaso din. Ako may kaso din. Pinaaresto din ako. Hello sir, duwag ka ba? Bakit ayaw mo kami harapin ng diretsyo at harapin ang iyong pananagutan? Bakit puro pang didiskarte ang iyong ginagawa? Halatang meron po kayong itinatago. Can we talk about Pero pwede kong susugat ko lang yung sinabi ni Atty. Harold. And that goes to show, tingnan nyo, lahat daw sila kinakasuhan, pero bakit diretso pa rin ang pakikibaka nila sa isang mapayapang pamamaraan? Take note ito ay isang mapayapang pamamaraan, airing your grievance, which is actually allowed under the Bill of Rights, karapatan nating magsalita rin na sinasabi ng ating saligang batas. Subalit, bakit matapang silang naninindigan? Bakit sinabi ni Atty. Harold, kinasuhan nyo na kaming lahat, handa na rin kung papapatay nyo kami, handa rin kaming mamatay. And I think what resonates to me, was yung sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga anak. Sabi niya, hanapin ninyo ang inyong purpose. Find your purpose because I found mine already.